Sa mga kababayan, kung kayo ay SSS pensioner, GSIS pensioner, o retired na at naghihintay ng magandang balita mula sa gobyerno, huwag ninyong isara ang video na ito. Dahil ngayon, may dala akong update na matagal na ninyong pinaghihintay. Ang 1,000 na dagdag sa inyong buwan ng pensyon, hindi na ito chismis, hindi na ito rumor. Ito ay opisyal na. At simula Mayo 2026, magsisimula na itong maramdaman sa inyong mga bulsa. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil marami sa ating mga kababayan ang hindi pa nalalaman ang buong detalye ng update na ito. At kung hindi kayo informed, baka may mawala sa inyo. Kaya naman, umupo na kayo ng maayos at simulan nating talakayin ang lahat. Ang totoong halaga, ang tamang petsa, at ang mga bagay na kailangan ninyong gawin para masigurado na matatanggap ninyo ang bawat sentimo ng inyong karapatang benepisyo. Ito ang hindi alam ng marami. Ang po 1,000 na dagdag na ito ay hindi basta-basta regalo. Ito ang pangalawang tranche ng pangako ng gobyerno sa ating mga retirado. Naaalala ba ninyo ang unang tranche noong nakaraang taon? Oo, iyon ang nauna. At ngayon, dumating na ang pangalawa. 2 taon, 2 hakbang. At para sa marami sa ating mga kasama na matagal nang naghihintay ng tulong mula sa kanilang kinikita noon, ito ay isang malaking bagay. Kaya ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ngayon? Bakit Mayo 2026? Ang SSCS or Social Security System ay nagsimula ng mag-implement ng phased pension increase na base sa Republic Act 1199 or ang Social Security Act of 2018. Bahagi ng planong ito ang sunod-sunod na dagdag sa pensyon ng mga miyembro upang makasabay sa inflation at sa tumataas na halaga ng pamumuhay. Ang pangalawang tranche ng 1,000 ay ang kasunod ng unang tranche na nailabas na noong nakaraang taon. At ang petsa ng implementation, Mayo 2026, ay ang opisyal na simula ng bagong adjustment. Para sa ating mga GSIS pensioner, ang sitwasyon ay magkatulad din. Ang GSES o Government Service Insurance System ay may sariling pension adjustment program na naka-align sa mga patakaran ng gobyerno. Kung kayo ay dating government employee na ngayon, ay retired na at tumatanggap ng GSS pension, mayroon ding katumbas na dagdag na benepisyo na darating para sa inyo. Kaya walang maiiwanan. Ito ay para sa lahat ng karapat-dapat. May isa pang mahalagang update na kailangan ninyong malaman bago maging masaya at ito ay tungkol sa mga bawas sa inyong pensyon. Oo, may bawas. At hindi ito dapat ikagulat. Kung kayo ay may natitirang SSS loan, halimbawa salary loan, calamity loan, or emergency loan, ang mga iyon ay patuloy na ibabawas sa inyong buwan ng pensyon. Hindi nagbabago yon. Ang dagdag na 1,000 ay dagdag pa rin. Pero kung mayroon kayong utang sa SSS, ibabawas pa rin iyon bago kayo makatanggap ng buong halaga. Halimbawa, kunin nating si Mang Ernesto. Siya ay SSS pensioner na tumatanggap ng 5,000 bawat buwan bilang pensyon. Nang dumating ang unang tranche, naging 6,000 na ang kanyang pensyon. Ngayon, with the second tranche, magiging 7,000 na ang kanyang basic pension. Pero, meron siyang natitirang salary loan na humigit kumulang 3,000 ang buwan ng bayad. Kaya ang totoong matatanggap niya, fee 4,000 pa rin. Ang dagdag ay nandoon pero kinukuha ng utang. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, bago kayo maging excited sa dagdag, suriin muna ninyo ang inyong account sa SSS o GSIS. Tingnan kung meron kayong natitirang loan. At kung mayroon, huwag mag-alala. Hindi iyon nangangahulugang wala kayong matatanggap. Lahat ng pensioner ay makakatanggap ng dagdag. Ang tanong lang ay magkano ang net amount pagkatapos ng mga deductions. Ito ang hindi alam ng marami. Mayroon ding tinatawag na clawback or offset na maaaring maganap sa ilang kaso. Ang clawback ay nangyayari kapag natuklasang may sobrang bayad na natanggap ang isang pensioner sa nakaraang mga buwan, baka dahil sa administrative error o dahil hindi na-update ang kanilang records. Halimbawa, kung ang isang miyembro ay natuklasang namatay na ang kanyang dependent na iniulat niya bilang beneficiary at nagpatuloy pa rin ang bayad ng dagdag na benepisyo para doon, iki-clawback ng SSS o GSIS ang sobrang bayad na iyon mula sa susunod na pension releases. Kaya ang aking payo, i-update ninyo ang inyong records. Siguraduhing tama ang lahat ng impormasyon sa inyong file. Buhay pa ba ang inyong asawa na nakalista bilang dependent? Kumpleto ba ang inyong mga dokumento? Ang isang simpleng pagkakamali sa records ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa inyong pension payments. Ngayon, pag-usapan natin ang schedule ng release.
Para sa SSS pensioners, ang inyong dagdag na pension ay ibabayad batay sa inyong regular na pension schedule. Ang SSS ay may sistema ng staggered release. Ibig sabihin, hindi lahat ay sabay-sabay na nakatanggap. Ang petsa ng inyong pagtanggap ay depende sa inyong SSS number o sa inyong mode of payment. Kung kayo ay naka-enroll sa UMID-linked account o sa inyong bangko, ang bayad ay direktang darating sa inyong account. Kung kayo ay naka-enroll sa Bayad Center o sa SSS branch, mayroon kayong abiso kung kailan kayo maaaring pumunta. Para sa GSI's pensioners, ang pension ay released din buwanan at ang dagdag na 1,000 ay kasama na sa inyong regular na release simula Mayo 2026. Kung kayo ay naka-enroll sa GSIS e-card, ang pera ay direktang lalagay sa inyong card account. Kung hindi pa kayo naka-enroll, ito ang tamang panahon para gawin iyon. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS branch at humingi ng tulong sa enrollment. Huwag ninyong palampasin ito, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay isang taon-taong proseso na kailangan ng lahat ng SSS pensioner. Ito ang paraan ng SSS para ma-verify na buhay pa kayo at karapat-dapat na tumatanggap ng pensyon. Kung hindi kayo mag-sumite ng inyong ACOP sa tamang panahon, maaaring masuspend ang inyong pensyon. Hindi ito biro. Maraming pensioner ang nahirapan dahil nakalimutan nilang gawin ito. Ang ACOP ay maaaring gawin sa pamamagitan ng SSS app, ang My.SSS mobile app. Maaari rin itong gawin sa pinakamalapit na SSS branch or sa mga accredited ACOP centers sa inyong lugar. Ang inyong ACOP deadline ay depende sa inyong birth month, kaya huwag hintaying lumipas ang deadline bago kumilos. Para sa mga GSIS pensioner, ang katumbas nito ay ang inyong APE o Annual Pensioner Enrollment. Gawin rin ito sa tamang panahon para hindi ma-interrupt ang inyong benepisyo. Mga tips para sa inyong branch visit. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS or GSIS branch para sa anumang concern tungkol sa inyong pensyon, ito ang ilang bagay na dapat ninyong gawin. Una, magdala ng dalawang valid ID. Ang UMID card, ang inyong postal ID, ang inyong passport, o kahit ang inyong senior citizen ID ay tatanggapin. Pangalawa, magdala ng inyong passbook or bank account details kung nais ninyong i-update ang inyong mode of payment. Pangatlo, pumunta ng maaga. Ang mga SSS at GSIS branches ay maaaring masikip, lalo na sa simula ng buwan. Mas maganda kung pumunta kayo ng umaga, mga alas 8 o alas 9, bago pa mag-rush hour. Pang-apat, kung may kasamahan kayong pamilya o tagapangalaga, hilingin sa kanila na samahan kayo. Maraming branch ang may priority lane para sa mga senior citizen at PWD, pero mas maayos pa rin kung may kasama kayong makakatulong sa inyo. Panglima, panatilihin ang inyong mga resibo at dokumento. Kahit simpleng confirmation slip mula sa SSS ay mahalaga. Itago ninyo ito. Pakinggan ninyo itong mabuti. May nagkalat na mga scam ngayon na target ang ating mga pensioner. Tuloy ito at nangyayari. Meron mga taong nagpapanggap na SSS o GSIS representative na tinatawagan ang mga pensioner at humihingi ng personal information tulad ng inyong SSS number, ang inyong bank account number o kahit ang inyong one-time password o OTP. Huwag kayong magbigay ng anumang impormasyon sa mga taong hindi ninyo kilala. Ang SSS at GSIS ay hindi tatawag sa inyo para humingi ng OTP. Ang SSS at GSIS ay hindi magpapadala ng mensahe na nagtatanong ng inyong bank account password. Kung may tumawag sa inyo na nagsasabing kailangan nilang i-verify ang inyong account bago nila mailabas ang inyong dagdag na pensyon, iyon ay scam. Ibaba ninyo ang telepono at i-report ito kaagad. Kung nais ninyong ma-verify ang authenticity ng isang tawag o mensahe, tumawag sa opisyal na SSS hotline sa 1455 o sa GSIS hotline sa 8847-4747. Ang mga ito ang tanging opisyal na linya ng dalawang ahensya. Mga importanteng hotline na dapat ninyong itago. Para sa SSS, ang hotline ay 1455. Available ito sa buong Pilipinas. Libre ang tawag mula sa PLDT landline. Para sa mga may cellphone, maaari rin kayong tumawag sa 02-8920-6401. At kung nais ninyong mag-email, ang official email ng SSS ay onlineservices.gov.ph. Para sa GSES, ang hotline ay 202-8847-4747. Mayroon din silang official website sa www.gsis.gov.on kung saan maaari kayong mag-inquire online. Isulat ninyo ang mga numerong ito, ilagay sa inyong pitaka, ibigay sa inyong mga kamag-anak. Dahil sa oras ng pangangailangan, mahalaga na alam ninyo kung sino ang tatawagan.
May isa pang mahalagang bagay na nais kong ipaalala sa inyo at ito ay may kinalaman sa inyong kalusugan at kapakanan bilang pensioner. Ang pagtanggap ng pensyon ay hindi lang basta pagkuha ng pera. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng inyong aktibong pakikilahok. Ibig sabihin, kailangan ninyong maging updated sa inyong status. Kailangan ninyong i-update ang inyong records kapag may nagbago sa inyong personal information. Kailangan ninyong malaman ang inyong mga karapatan. At isa sa pinakamahalagang karapatan ninyo bilang pensioner, ang karapatang makatanggap ng tamang halaga ng inyong pensyon nang walang anumang pagkukulang, nang walang anumang pamamalagi, at nang walang anumang hadlang. Kaya kung may napansin kayong pagkakamali sa inyong pension statement, halimbawa, ang dating bayad ay mas mataas kaysa sa kasalukuyan, o may deduction na hindi ninyo naiintindihan, huwag ko kayong mahiyang magtanong. Pumunta sa pinakamalapit na SSS or GSIS branch at itanong. Ang bawat sentimo ng inyong pensyon ay kabayaran ng inyong taon ng pagtatrabaho, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon, at ng inyong serbisyo sa bansang ito. Para sa ating mga kababayan na may mga mahal sa buhay na pensioner, nais ko rin kausapin kayo. Kung mayroon kayong magulang, kamag-anak, o kakilala na matanda at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, tulungan ninyo sila. Maraming pensioner ang hindi tech-savvy, hindi marunong gumamit ng smartphone o computer para ma-check ang kanilang account online. Kung kaya ninyo, tulungan ninyo silang i-enroll sa My SSS app o sa GSIS online portal. Tulungan ninyo silang ma-verify kung tama ang kanilang pension amount dahil ang inyong tulong ay mahalaga. At sa ating mga pensioner na nakikinig ngayon, alam ko na marami sa inyo ay nagdaan sa maraming hirap. Nagtrabaho kayo ng matagal. Nagbayad kayo ng kontribusyon bawat buwan. Nagsakripisyo kayo para sa inyong pamilya. At ngayon, sa inyong retirement years, nararapat na kayong tumanggap ng bunga ng lahat ng iyon. Ang 1,000 na dagdag na ito ay maliit man sa iba, ngunit para sa marami sa inyo. Ito ang pagkakaiba ng magagawa ninyong bumili ng gamot, makakakain ng 3 beses sa isang araw, o makapagpadala ng konting tulong sa inyong mga anak. Huwag ninyong maliitin ang halagang ito. Ito ay napakalaking bagay. Balikan natin ang mga numero para maging malinaw ang lahat. Kung ang inyong base pension bago ang anumang adjustment ay 5,000 bawat buwan, pagkatapos ng dalawang tranche ng 1,000 each, ang inyong bagong base pension ay magiging 7,000 na. Kung 6,000 ang dati ninyong matatanggap, magiging 8,000 na ngayon. Kung 4,000 pa lang ang inyong pension dahil mas maikli ang inyong contribution history, dagdag pa rin ang 1,000 kaya magiging 5,000 na. Pero, ano to ang paulit-ulit kong paalala? Ang net amount na inyong matatanggap ay depende pa rin sa inyong loan deductions, kung mayroon man. Kung wala kayong utang sa SSS o GSIS, buong halaga ang inyong matatanggap. Kung mayroon, ibabawas muna ang monthly amortization bago kayo mabigyan ng bayad. Kaya ang totoong tanong na dapat ninyong sagutin ngayon ay ito. Mayroon ba akong natitirang loan sa SSS or GSIS? At kung mayroon, magkano pa ba ang balance? Ay, yung sagot sa tanong na ito ang magsasabi sa inyo ng totoong makukuha ninyo simula Mayo 2020 tags. Ang aking huling mensahe para sa inyo ngayon ay simple at tapat. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Libo-libo sa ating mga kababayan ang nasa parehong sitwasyon. Naghihintay, umaasa, at naghahanap ng impormasyon. At iyan ang dahilan kung bakit ginagawa namin ang mga video na ito. Para siguruhing may mapagkukunan kayo ng tamang impormasyon sa wikang naiintindihan ninyo sa paraang malinaw at tapat. Ang inyong pensyon ay hindi basta-basta. Iyon ay bunga ng inyong mga tao ng trabaho. Iyon ay katibayan na kayo ay naglingkod, nagbayad, at nag-ambag sa lipunan. At ngayon, nararapat ninyong tamasahin ang benepisyong iyon ng walang takot, ng walang pag-aalangan. Huwag kayong mahiyain, huwag kayong matakot na magtanong, huwag kayong pumayag na mapabayaan. Dahil ang bawat sentimo ng inyong pensyon ay inyong karapatan, at walang sino man ang may karapatang kunin iyon sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo or sa inyong mga kakilala na pensioner, mangyari po sanang i-share ninyo ito. I-share sa inyong grupo sa Facebook, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak na maaaring hindi pa nakakaalam ng update na ito. Ang isang share ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ngayon ang tamang panahon. I-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod pang update tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo ng gobyerno na para sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong oras. Salamat sa inyong tiwala.
Ingatan ninyo ang inyong sarili at magpahinga ng maayos. Hanggang sa susunod na video, yan, patuloy kaming nandito para sa inyo. Paalam. At palagi kaming nagmamahal sa inyo.